Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw. And evidence ako po, hindi na talaga makapagpigil si Atty. Migs Nograles, ang representative ng PBA Party List. Nagsalita na tungkol sa mga issue na kung saan nadamay ang kanyang pangalan. Ngako mga kabibig, nabasa nyo na ba ang kanyang post sa kanyang Facebook account? Sa kanyang official Facebook account? Ngako mga kabibig, marami siyang pinatulan ng mga bashers doon. Marami siyang sinulpal. Marami siyang sinagot. Ito ang kanyang post ni Atty. Migs Nograles kasi nag-trending siya na yung tagwa 100 pesos tapos na-mention pa yung pangalan niya ni Pulong Duterte na siya daw yung nag-spearhead, siya yung daw ang nanguna, siya ang pinuno ng People's Initiative na nangyari sa Davao. Kaya itong post ni Atty. Migs Nograles, ito yata yung sagot niya sa madaming taong tinatag yung pangalan niya, binobrought up yung pangalan niya. Ito na kayang sagot. Makinig tayo. So, ganun na ba talaga? Normalize na dapat toxic comments, pagmumura sa tao, pambabastos sa babae, pananalita na walang respeto sa kapwa. Lungkot, no? This is exactly why patuloy mga meetings natin sa mga campaigns against misinformation and disinformation, at patuloy pa rin ang mga lahat ng pwede nating pag-aaralan at gawin to strengthen mga cybercrime laws natin. I still believe there is some good left in the earth. So, remember, libel still exists in the Philippines and it is still a crime. So may plano kayang sasampahan si Migs Nograles, sasampahan ni Migs Nograles si Pulong Duterte? Kasi na-brought up yung pangalan ni Pulong Duterte, ang pangalan ni Migs Nograles, na yun ang nag-spearhead sa Davao, yung tungkol sa sa People's Initiative. So, ano kaya ang plano ni Atty. Migs Nograles? Kasi nagpaparinig siya dito libel still exists in the Philippines and it is still a crime. So hopefully, in a world na ang dami ng hate at galit, gera at pananakit, you find strength to be a better person, amping kanunay mga dears. Ito ba yung sagot niya kay Pulong Duterte? Ito ba yung sagot niya kay Pulong Duterte na nagpaparinig na, ingat-ingat ka, wala kang ebidensya? PS, sabi pa niya, sorry kung di ko nasasagot agad ang mga legal questions nyo. Dami kasing unnecessary comments na natatabunan, mga need na tulungan at sagutin. We'll find time and promise. If not, we'll post kung common topic. Padayon lang. Back to work daw si Atty. Migs Nograles, drafting bills, mga inaaral natin para makatulong sa mga nangangailangan. Marami din siyang mga sinagot na mga komento ng mga netizen. Ito ito. Roberta Attorney, every human being is born with brain. This brain is individually unique to each other. Peculiar in the sense even in humans being individual disposition, outlooks in life, and decision is vary with each other. So you cannot blame anybody because this is his opinion and it is a constitutional freedom. So it is a matter of acceptance that varieties of ideas and point of view come out where you read them, all because you are a public figure and a public servant, and that understanding what you read and hear is the essence of this message. Thanks. O yan ang sagot ng isang netizen. Nagsagot naman si Atty. Migs. Sabi niya, naintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Wala akong sinabing bawal magsalita or kung anuman. Huwag makitid ang utak, sir. Ang punto ko, oo, may freedom of expression. Pero kasaba doon pambabastos, pagmumura, harassment at lahat na. Ikaw, kaya ko sa iyo yan araw-araw na di kita kilala o kung ano-anong gawin ko, magagawa mo pa bang sabihin sa akin yan? Sige nga, pakikomprehen ng maayos, amping kanunay. Ito pa, meron na siyang sinagot na isang netizen kung saan tinanong siya tungkol sa pera sa House of Representatives. Sabi na isang netizen,
At normal na rin ang gumastos na di alam ng taong bayan pag tinanong ang House of Representatives kung saan ginastos ang funds, kulong ka. Sabi ni Atty. Mix Nograles, idikasuhan mong buong House of Representatives kung may proof ka. Manood ka kaya sa mga post ko dong para matutunan mo may legal rights ka naman at proseso. Wala namang pumipigil sa'yo. Ay, palaban si Atty. Mix Nograles. Talagang punto kay punto, sinupalpal niya ang mga bashers niya. Nako mga kabibig. So ano kaya ang plano ni Atty. Mix Nograles? Kakasuhan kaya niya ang mga nag-drag sa kanyang mga name na siya daw pasimuno sa People's Initiative na nangyari sa Davao? Kasi na brought up yung pangalan niya na sila yung magdadala, pati PBA party list, yung mga ganun mga kabibig. So I'm sure naman na itong si Atty. Mix Nograles, hindi na yan papatulan. Oo, alam naman niya kung ano ang katotohanan or hindi. Pero si Pulong Duterte nagsalita. At alam naman ni Pulong Duterte kung ano ang katotohanan. So, depende na sa dalawa kung mag-usap ba sila or baka later on may time na pwede lang i-brought up ang topic na ito na sila ng dalawa para magkaalaman na kung sino ba ang nagsasabi or hindi mga kabibig. Yun na nga mga kabibig. Parang itong post ni Atty. Mix Nograles, ito yung parinig sa mga taong toxic comment sa kanyang Facebook, palaging kino-comment na daw siya, yung bayaran ng mga pera, nasaan ba ang resibo sa House of Representatives, ano ba ang ginawa ng PBA party list, nakakahiya ang PBA party list, na kayo pa ang namuno sa People's Initiative sa Davao, yung mga ganun mga komento. So, parang sabi ni Atty. Mix Nograles dito na, I think it's enough, and kailangan talagang malaman ng mga tao kung ano at hanggang saan sila pwedeng tumira sa akin. Sabi niya dito, libel still exists in the Philippines and it is still a crime. So meron kaya siyang kakasuhan? Naku mga kabibig, maghintay-hintay tayo sa mga latest updates na until now hindi pa rin matapos-tapos itong People's Initiative na kung saan pinalala pa ni Mig Zubiri. Oo mga kabibig, nakafocus na sana ang mga tao alamin kung ano ang People's Initiative at kung ano ang chatcha. Naku, biglang liko na naman dahil kay Mig Zubiri para, sabi ng iba, matabunan si Representative Martin Romualdez. Ngayon, noong unang pasabog ni Pulong, si Atty. Mix Nograles ang spearheading. Ngayon naman, si Martin Romualdez na daw ulo at mastermind ng People's Initiative. Kasi sabi ni Senator Amy Marcos, yung kumokontak daw sa mga tao ay nasa staff ni Martin Romualdez. Nako. Ang gulo-gulo mga kabibig. Kaya ano ang iyong komento tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!